Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Good morning sa mga umaga po ang oras. Magandang tanghali, magandang hapon. Kumusta po kayong lahat? Mga kapanalig kay Kristo, maging mga kaibigan, mga kapatid at mga kamag-anak. Ngayon, nasa mabuti po kayong kalagayan sa pagkakataong ito, higit sa lahat spiritually and then physically as well. Ngayong linggo mga kapatid ay pag-uusapan po natin ang isang paksa o isang theme na ating pong matatagpuan sa ating text ngayong gabi sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. Nais ko pong basahin muna sa inyo ang ating pong talata ngayong gabi. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, katapatan, Panginoon. Hindi ka po nagbabago, maging kami man ay hindi matapat, ikaw ay nananatiling matapat. You cannot deny yourself. Thank you for all the blessings that we are now enjoying in Christ. Thank you for giving us freely all things in Christ. Salamat po sa iyong mga salita at salamat po sa pagkakataon muli na kami po ay makatutunghay dito at mabigyan ka namin kasiyahan, kalulatian sa aming gagawing pag-aaral ng iyong salita, rightly divided. Ito po lahat aming hinihiling pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Ang ating pong theme ay hinango ko po sa verse 2, be not conform, but be ye transformed. Yan po yung ating pag-uusapan. At nakikita ko po na kulang po tayo ng oras, tiyak ngayong gabi sa pagtalakay dito po sa dalawang verses na ito. Bagamat ito po ay isa sa mga pinaka-common or popular verses sa tinatawag na Christendom, nakalulungkot na hindi po lahat ay nagkaroon o kaya naman ay may kompletong pagkaunawa tungkol sa sinasabi ng mga verses na ito. Now, kung ating pong mapapansin, ang verse 1 ay naglalaman po ng pakiusap. I beseech you therefore. At ito po ay hango rin sa mga katotohanan na tinalakay na po ni Paul sa unang 11 chapters ng Book of Romans. We have to remember na ito po ay may 16 na chapters at ang three main sections o three main divisions ng book na ito ay Romans 1 to 8, doctrinal. And then 9 to 11, chapters 9 to 11 ay dispensational. And then 12 to 16 ay yan po yung practical aspect ng aklat na ito. Isa yan sa mga three main divisions, kung nais po ninyong bigyang pansin yan. So, dito po sa verse 1 ay hindi po kailangan na makikita natin dyan ang mga katagang therefore. Ito po isang conclusion batay sa mga naunang premises o mga katotohanang tinalakay ni Paul sa first 11 chapters ng aklat na ito. So, ibig sabihin, napakahalaga mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak na dapat nating alamin kung ano ang nilalaman ng first 11 chapters o kaya naman ay meron tayong kahit papaano bird's eye view sa kung ano ba ang mga mahalagang paksa or topic dyan mga kapatid. So I've said, hindi po natin ito matatapos ngayon. Actually, we will be just going back to some of the chapters at hopefully next Sunday ay mabigyan po natin ng kompletong picture. Ito pong ating theme ngayon. Again, na pinamagatang be not conform, but be ye transform. Now, nais ko pong bigyan muna ng kahulugan mga kapatid ang salitang mga ginamit dito sa ating theme, yung salitang conform. Ang salitang conform, ibig sabihin niya na ito comply with or yield to live or act according to, as to conform to the fashion or to custom. Ayan. So, yung salitang conform, nandiyan yung idea ng compliance o pagpapailalim, amumuhay o kaya naman ay pagkilos alinsunod sa pagsang-ayon sa tinatawag na fashion or custom mga kapatid. Another meaning is to comply with,
to obey, susunod, as to conform to the law, susunod sa mga batas ng estado, halimbawa mga kapatid. So dito sa verse na ito, ang sabi ni Paul is, be not conform. So negative. So we are not told to conform, but be not conform. Huwag umayon. Something like sa Tagalog po na translation natin mga kapatid. Now another word, bibigyan po natin ng kahulugan ay yung salitang transform. Ibig pong sabihin ng salitang transform is to change the form of. Baguhin yung forma ng isang bagay. Say for example, to change the shape, baguhin yung pong shape, yung itsura, we will say, o yung hugis, o kaya naman yung appearance, yung itsura nga. And then we could say to metamorphose. So yung salitang metamorphosis na ginagamit na salita to describe kung paano ang isang ang butterfly ay nanggaling sa ibang anyo, no, sa isang anyo, no, and then nagkaroon ng unti-unting pagbabago hanggang sa naging isang napakagandang paru-paro. Tawag doon ay metamorphosis. So to metamorphose, kagaya ng isang caterpillar na uod na tinitignan, nag-transform into a butterfly. So yan ang po ang ibig sabihin ng transformation, to metamorphose. Okay, sa teolohiya naman, ang salitang transformation ay nangangahulugang to change the natural disposition and temper of men from a state of enmity to God and His law into, ito ay tungo sa imahe ng Diyos, or into a disposition and temper conform to the will of God. So, yan po yung sa theology naman. Bati po ito sa isang 1828 dictionary. Ayan. Okay, another word ay yung salitang renewing. It simply means making new. Gawing bago, yung salitang renewing. Making new again. Yan. Gawing bago muli. Yan. And then repairing. May idea rin po ng repair o pagre-repair, repairing. Reestablishing, pagtatatag. Okay? Pagtatatag muli. Repeating, reviving, pagbibigay buhay muli. Renovating. So, yung salitang renovation, madalas natin gawin yan sa mga bahay na naluluma. Ano po? Renovating. Tending or adapted to renovate. So, the act of making new. Ito yung hakbang na gumawa ng pagbabago. Yan po ang ibig sabihin ng renewing. So, ginamit po sa expression, be ye transformed by the renewing of your mind. So, maybe sa last na series natin ay bibigyang pansin po natin to. Now, dahil sa mga katagang binitiwan ni Paul dito po sa verse 1, halimbawa, kung babalikan po muli natin ang ating text, mga kapatid, no? I beseech you therefore. So, yun yung maganda sa grace approach, mga kapatid, ano po? Hindi po nagde-demand ng pagsunod. Ito'y pakikiusap, pagsusumamo, marami yan sa mga sulat ni Paul. I beseech you, nagsusumamo, nakikiusap siya. Kahit na siya ay binigyan ng authority as an apostle, no? In the behalf of God, ay nakikiusap siya sa mga kapatid. So, ang pinakikiusapan po dito ay mga kapatid. Now, kung babalik ka sa Romans chapter 1, tayo po ay tinawag na the called of Jesus Christ. Verse 6, 7, tayo po ay tinatawag na the called of Jesus Christ. Tinatawag po tayo na saints. At tayo po ay tinatawag na beloved or beloved of God. So, ang sinusulatan dito ay hindi mga unbelievers, hindi mga unsaved people, kundi mga ligtas na po. Kaya nga po, I beseech you therefore, brethren. It applies to both brothers and sisters in the Lord or in Christ. Then notice, by the mercies of God. So yung mga katagang the mercies, by the mercies, yung pakikiusap po ni Paul sa mga kapatid, sa mga mananampalataya, miyembro ng katawan ni Kristo ay sa pamamagitan ng mga habag o mga kaawaan ng Diyos. At nandiyan na nga po yung kanyang pakiusap na present your bodies, dahil grupo ng mga mananampalataya ang tinutukoy, a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your
reasonable service. Ito po yung makatwirang paglilingkod ng bawat mananampalataya na na kay Kristo, mga kapatid. Okay, babalikan po natin ang isa sa mga natatanging attributes or katangian ng Diyos. Ano po? Ito pong mercy. Yan, babalik po tayo dahil ang pag-aaral po natin ay all scripture rightly dividing. So, let's go back to the so-called Old Testament tungkol sa mercies of God. Ano po? Para magkaroon tayo ng idea kung gaano po ba kalaki ang habag o ang kaawaan ng Diyos, mga kapatid. So, sa nakaraan, kahit sa Old Testament scriptures ay ang Diyos maawain na po, mahabagin na po siya. God is a merciful God, and mercy is being merciful is one of His great attributes, mga kapatid. Say, for example, Exodus chapter 34, verse 6 and 7, and the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God. Notice, yung susunod na salita, merciful, or we could say full of mercy, and gracious. So associated, kalakip yung pagiging merciful ng Diyos sa kanyang pagiging mapagbiyaya. And then yung kanyang long suffering, mahabang pagtitiis. Then sabi dito, siya ay sagana, abundant in goodness, sa kabutihan at katotohanan. Then notice sa verse 7, keeping mercy. Pinanatili niya ang kahabagan o ang kaawaan for thousands. Of course, this is now referring to Israel in the past. Ano po? Forgiving, nagpapatawad siya ng kalikuan at paglabag, transgression of the law, dahil nasa law covenant sila, under the law po ito, ang Israel, and sin, and that, sabi niya, ang Diyos po ang tinutukoy, by no means, clear the guilty. So take note lang dun sa mga katagang, by no means, God clear the guilty. Okay? Visiting the iniquity of the fathers. Yan, binipisita po niya ang kasamaan ng mga ama sa bansang Israel, mga ninuno nila, maging sa kanilang mga anak, upon the children, and upon the children's children, apo na po yun ng mga ama, and unto the third, hanggang sa ikatlo at ikaapat na generation. Ang binibigang punto po dito is, by no means God clear the guilty. Bagamat nandyan yung tinatawag na siya ay merciful, mahabagin, mapagbiyaya, long-suffering, abundant in goodness and truth, at pinananatili niya ang kanyang awa, by no means clear the guilty. Hindi pwedeng i-clear niya yung guilty. Ibig sabihin, may kaparusahan, may katapat na parusahan. Dahil under the law, may provision talaga ng punishment or chastisement or curses ang paglabag o hindi pagsunod sa covenant. Dahil ang Israel nga at ang Diyos ay pumasok sa isang kasunduan. Other verse is Psalm 103 verse 8, the Lord is merciful. Again, binibigyang diin ng salmista dito ng Panginoon ay maawain. Andiyan na naman yung salitang gracious, mapagbiyaya, slow to anger. So, hindi mabilis magalit, no? Dahil slow to anger. Then notice, plenteous, sagana sa kahabagan. Yan po ang Diyos, no? Kahit na in the past, kahit na under the law, no? Sa bansang Israel. Another verse is Psalm 116 verse 5, gracious is the Lord and righteous. So, yung salitang righteous naman ay associated with the word gracious and with the word mercy. Our God, yung our dyan ay Israel, is merciful. So, batid ng Israel yan as a nation kung anong klase ng Diyos ang pinaglilingkuran nila, kung anong Diyos yung kanilang katipan or pinasok sa pakikipagkasundo, yung covenant, mga kapatid. So, tandaan po natin, no, we have to take note na ang habag ng Diyos sa bansang Israel sa nakaraan, time past, no, sa ilalim ng kautusan, ay may kugnayan sa mga batas, sa law of Moses or the law of God, doon sa
agreement or kontrata or covenant niya na kung saan ang sistema batay sa ating na pong mga pagtalakay ay if-then system. Yun po yung nag-ooperate na sistema. Okay? Again, mag-refresh tayo. Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 28. Behold, no, ang Diyos ang nagsasalita muli through Moses sa bansang Israel. Ano po? I set before you, Israel po yan, children of Israel, this day, you notice, a blessing and a curse. So, dyan po sa if-then system na yan ay may tinatawag na blessing at may tinatawag din na curse. Verse 27. A blessing, pagpapala, if, notice, nandiyan po yung salitang if ye obey. So, notice, importante po yung mga katagang, if you obey. Blessing, if you obey. The commandments, ano po yung susundin? The commandments of the Lord, no? Of course, binigay kay Moses yan. Mahit 600 laws. Okay? The commandments of the Lord your God, which I command you this day. Then notice verse 28. Kung may blessing sa verse 27, sa verse 28, a curse. And then yung a curse na yan ay again, nasa if-then system. If ye will not obey. So a blessing if you will obey, a curse if you will not obey. Yan po yun yung sistema na aking binabanggit mga kapatid. If you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way, which I command you this day to go after other gods which ye have not known. So, importante yan sa utos ng Diyos sa kanila, no? Kasi ang tunay na Diyos na ang kanilang pinaglilingkuran, hindi na po dapat sila kikiling sa ibang mga Diyos at paglilingkuran ng mga hindi tunay na Diyos, no? Dahil ang Diyos ng Israel ay jealous God, mapanibughuing Diyos, ano? Nais niyang siya lang ang paglingkuran dahil siya nga lang ang tunay na Diyos at wala ng iba, mga kapatid. Joshua chapter 8 verse 34, and afterward he read all the words of the law. The notice, yung words of the law ay the blessings, may issue or provisions ng blessings, and then cursings, mga sumpa. Yun yung nakakatakot mga kapatid, punishment, no? Punishments and chastisements. According, yung mga blessings and cursings na yan ay alinsunod to all sa lahat ng nakasulat in the book of the law. So, malinaw po yan mga kapatid. By the way, ang blessings dito ay physical or material blessings. At kung saan po nila matitigman yon ay of course dun sa land na ipinangako kay Abraham way back ba sa Genesis chapter 12. Di po ba? Kay Abraham ay a land and a great nation. At doon sa land na yon ay doon sila pagpapalain. At kay Moses iminigay yung mga batas dahil sila nga po ay magiging isang bansa doon po sa lupain na ipinangako kay Abraham, na kung saan may ipinangako ring itatatag na kaharian kay King David batay sa 2 Samuel chapter 7:12 to 16 and other references mga kapatid. Okay. So again, take note, hindi dahil rather it is because dahil po sa mga habag ng Diyos sa Israel bilang isang bansa na sila ay nagpatuloy pa rin sa loob ng roughly 1,400 to 1,500 years in time pa. So, ibig sabihin, ang law as a system of God's dealing with Israel, no? Yung paraan ng kanyang pakikitungo, or we could say dispensation, dahil may verse din po na the law was given by Moses, kung paano ang dispensation of the grace of God ay binigay kay Paul. Ganun din naman ang law given by Moses sa bansang Israel. So, naglasts for roughly 1,400 to 1,500 years, no? Ang law as a dispensation sa bansang Israel. Yun yung ginamit ng Diyos na batayan ng kanyang pakikitungo. Nag-operate yung sistema na yon, yung if-then system, sa loob ng humigit kumulang 1,500 years, mga kapatid. Okay? So, ang dispensation, by the way, kung niyo pong maalala, ay binigyan po natin ng definition. Ito po yung the administration of the distribution of something like the law,
Yun nga, ibinigay kay Moses para sa Israel. And then, the gospel, dahil may dispensation of the gospel, binigay kay Paul. And then, grace, dispensation of the grace of God. And then, fullness of time sa Ephesians 1:10. At of course, ang isang dispensation ay may itinalagang administrator or steward. Sa law ay si Moses, sa grace ay si Paul, at sa gospel na kanya ipinangaral, gospel of Christ, siya din. Okay, mga kapatid. So, yan po ang dispensation. At may kalakip palagi or involved palagi na panahon. Kaya nga, ginamit po ang expression time past, now, and to come, or world to come sa Hebrews, mga kapatid. Okay, uulitin ko po. Dahil po sa mga kahabagan o awa ng Diyos, tungod sa mga kaluoy sa Ginoo, sa nasod sa Israel, no? As a nation, nag-exist pa rin po sila, nagpatuloy pa rin sila sa loob ng humigit kumulang 1,500 years sa nakaraang panahon. At of course, ang hindi po natin tatalakayin yung kung kailan exactly, dahil hindi po naman po yan ang team natin, but just to say it, ang dispensation or yung pagdi-dispense ng Diyos ng law, no? If I may use that, o yung pagkakaloob niya, pagbibigyan niya ng law at pagpapairal niya nito, no? In force or in operation sa Israel ay nagsimula yan kay Moses, we could say, no, generally. And then, yan din po ay temporarily suspended or tumigil muna in operation nung tawagin na po si Paul at ibigay sa kanya ang dispensation of the grace of God. Sabi naman ni Paul, for we are not under the law but under grace. At sabi niya, dispensation of the grace of God which is given me to you, world. Okay, so yun po yung general information lang natin tungkol sa bagay na yan. Now, kung gaya ng binanggit ko ay dahil sa mga habag ng Diyos, ang Israel nagpatuloy bilang isang bansa sa loob ng, we will say, 1,500 years. Sa Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, ganito po ang sinasabi, it is of the Lord's, notice, or Jehovah's mercies, plural. Kaya nang ginamit ni Paul, by the mercies of God, that we are not consumed. So, hindi po sila nalilipol, nauubos as a nation, because, ito po yung dahilan, yung his dito ay referring to the Lord or to God, the God of Israel, because his compassions fail not. Yung salitang compassion, mga kapatid, is kamag-anak yan ng salitang mercy. Okay? Ang simpleng kahulugan ng compassion is a painful pity. Ang Diyos, kapag siya ay nag-express o nagpakita ng awa sa Israel, ay nasasaktan din siya. Nasasaktan siya sa maaaring maranasan ng Israel. Pero dahil yun ay nasa provision ng law at pumasok sila sa kasunduan, salita din naman niya yun, kailangan niyang tuparin. Maging totoo siya sa kung ano ang kanyang sinabi. Kaya nga kanina nabasa natin na merciful siya, gracious, long-suffering, pero by no means clear the guilty. No? Hindi po niya pwedeng i-clear yung mga guilty lumabag sa kanyang batas. Kaya nga may punishments, may cursings. Now, of course, yung mga punishments and cursings na yun may kaugnayan sa, again, physical aspects ng kanilang buhay sa land. May kaugnayan din dun sa mga batas. Yung blessings ay physical aspect ng kanilang buhay as a nation, physical nation sa land. Okay, mga kapatid. So, sana malinaw sa atin yan. Kiniklear natin yan dahil marami nagkiklaim ngayon ng material or physical blessings na kagaya ng pagkiklaim ng Israel in the past. No, nabubuhay tayo sa dispensation of the grace of God. Iba ang pakikitungo, dealing ng Diyos ngayon. Iba yung steward o yung katiwala. Pero at alam natin si Paul at grace nga ang paraan ng pakikitungo ng Diyos. Pero marami ngayon ang nabubuhay, ang aral ay ibinabatay sa law. No? Under grace ang kinaroroonan, pero ang pamumuhay ay under the law. Yun ang nalulungkot, no? Marami sa mga nasa tinatawag na Christendom ngayon, no? Kahit mga tinatawag na Christians ay ang kanilang pag-iisip tungkol sa Diyos ay kung ano ang ginagawa niya sa bansang Israel in the past. Nakalulungkot, mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anak. So we are in a different dispensation of grace. We are not under the law, Romans 6:14, but under grace. Okay, as a dispensation, mga kapatid. Now, babalikan ko ang lamentation.
It is of the Lord's, 3:22-23, mercies that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Madalas pong gamitin ang verse na ito mga kapatid. At pagkiklaim o dadakila sa katapatan ng Diyos, no doubt, matapat ang Diyos. But this is not a verse for us to rely on or claim in this present dispensation. Dahil itong si Jeremiah, prophet yan sa Israel in the past under the law, at ang salitang lamentations ay paghibik or panaghoy sa Tagalog, ano po? Yan ay may kaugnayan ng yung salitang lament, ano? Panaghoy o may kaugnayan sa nararamdamang sakit o kaya naman ay may kaugnayan doon sa kanilang paglabag sa kautusan, ano? Jeremiah is a lamenting prophet or lamenting for his people, no, dahil sa kanilang patuloy na paglabag, pagtalikod, no, sa mga batas ng Diyos, no. Yan po si Jeremiah mga kapatid. Pero gayon pa man, no, nandun na po yung curses ng law, punishments, no. Sabi po ni Jeremiah, it is of the Lord's mercies. Nandiyan pa rin yung attribute ng Diyos na mahabagin siya, na sila ay hindi po nauubos, we are not consumed. Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yun po ang Diyos, mga kapatid, ano po? Kapag kasi naman, ang Israel ay lumabag, may provision na ibinibigay ang Diyos o may solution naman na ibinibigay ng Diyos. Basta't sila po ay magre-reform. Yung salitang reform, ginamit po yan sa, kung di ako nagkakamali, sa Leviticus 26 o kaya naman ay sa Deuteronomy 28. That means, mula sa kanilang pagbabackslide, yung salitang backslide anyway, law term po yan. Hindi po yan grace term. Hindi po na dapat natin ginagamit yan, yung salitang backslide. Israel po ang nag-backslide from the law. Sila po yung nasa kontrata ng kautusan. So they have backslidden from the laws of God. No? That means lumabag sila. At ang nais ng Diyos kapag nagawa nila yon, nalabag nila ay magsisi sila, mag-confess sila ng kanilang mga kasalanan. May provision po para sa mga paglabag. Kaya may mga animal sacrifices upang yung galit at puot ng Diyos ay mapigilan. So, yun yung pamamaraan para maipakita naman ng Diyos yung kanyang habag, yung kanyang compassion, yung kanyang graciousness, yung kanyang mahabang pagtitiis sa kanila. So, ganyan po yun mga kapatid, itong Lamentations 3:22 and 23. So, na-appreciate mismo ni Jeremiah at ng bansang Israel yung kahabagan ng Diyos. Dahil alam nila na sila ay guilty at sabi nga kanina sa ating binasa, by no means clear the guilty, pero may provision ng mercy basta't susunod sila dun sa mga paraan alinsunod na rin sa batas. Makikita pa rin nila ang habag, awa ng Diyos sa kanila, kaya hindi sila mauubos as a nation, mga kapatid. Okay. Psalm 78 verse 38. But he, ang Diyos po ang tinutukoy dito, being full of compassion, yan, again, painful sympathy, yung compassion, forgave their iniquity. So again, as I've said, no, under the law, no, may provision po ng forgiveness. And destroy them not, hindi po sila sinisira, no, kanina consume yung ginamit. And then, sabi niya, many a time, maraming pagkakataon or panahon, turn his anger away. Hindi po niya tinutuloy yung kanyang pagpaparusa, no, yung kanyang galit ay sabi niya, his anger, he turn his anger away, no? Turn his anger away. Yan. And did not stir up all his wrath. Nararapat na sana siya magparusa pero hindi niya po ginagawa. Nagpapatawad po siya at hindi niya sila sinisira o kinukonsume. Psalm 78:37, for their heart, okay? Kung babalikan natin yung context ng verse na ito po yung dahilan sana kung bakit kailangan na silang parusahan o sirain. Pero sa halip pinatawad sila, no? For their heart was not right with Him. Ibig sabihin niyan, talagang hindi nila kinikilala ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang mga batas, tinatalikuran nila at nagsisilbi sila sa ibang mga Diyos. Malaking insulto yan sa Diyos. Neither were steadfast. Okay? Hindi sila nanatiling matatag sa tipan ng Diyos in His covenant. Yan po, mga kapatid. Then another portion of the scripture na kung saan ang Diyos ay nagpapakita ng kahabagan, wala po tayong time para talakayin po lahat yan. Excuse me po. Ito po mga expression na sure mercies of David, meron po yan.
Halimbawa, mababasa natin yan sa Isaiah chapter 55 verse 3 at Acts 13 verse 34. Konting background mga kapatid. Ano pa itong sure mercies of David, no? Tiyak na mga kahabagan ni David, no? Kahabagan ng Diyos na ipagkakaloob niya kay David, King of Israel, na kung saan pinangakuan ng isang binhi, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Babalik po tayo sa 2 Samuel chapter 7, ilang mga talata babasahin natin. Halimbawa, speaking of God's promise to David, no, through prophet Nathan, na isinulat ni prophet Samuel, he shall build an house, yung seed po na yon ni David, for my name, sa aking pangalan, sabi ng Diyos. And I, ang Diyos po yan, will establish, pagtitibayin ko ang trono ng kanyang kaharian forever. Walang hanggan po yan, yung kingdom na yan. Yung promise seed, yung seed of David ay pagpatatagin o palalakasin, no? Palalakasin rather ang trono, yun yung seat of power and authority in His kingdom. So may kingdom, no? Kung may trono, may kingdom. At kung may kingdom, may king. Yung seed of David, walang iba kundi Panginoon Kristo. Verse 15, but sabi niya, ang may dyan ay ang Diyos, no? Tinutukoy po dyan, my mercy, so notice, nandiyan po yung mga katagang mercy, shall not depart away from him, dun sa seed of David, which is the Lord Jesus Christ. Ang immediate seed dito is si Solomon, pero he is not the ultimate seed. Ang ultimate seed ay walang iba ng Panginoon Kristo. As I took it from Saul, whom I put away before thee. 16. And thine house, yung house of David, ano po? And thy kingdom, identified pa rin si David doon, shall be established. Itatatag po yun. Dahil yung salitang establish may kaugnayan sa founding or pagtatatag. No? Yan ay mangyayari pa lang sa coming of our Lord Jesus Christ. At kapag naitatag na, pagtitibayin naman yung salitang establish, walang E sa unahan. Forever po yan, yung itatatag na kaharian na yan. Before thee, sa harapan mo, David, yung trono mo, the throne of David, shall be established, itatatag, again, forever. Hindi pa po nangyayari yan, mga kapatid. Nihintay pa rin natin yung pagbabalik ng seed of David, our Lord Jesus Christ, na kung saan sa kanyang pagbabalik, papakita niya that He is the only potentate, King of Kings, Lord of Lords, gaya ng sinasabi ni Paul sa 1 Timothy. Now, yan po yung mercies of God in the past sa bansang Israel. Now, balik naman po tayo sa ating text bago po tayo magtapos. Okay, sa Book of Romans. Now, konting statistics lang kung gaano karami ginamit ang salitang mercy sa Book of Romans at sa mga sulat ni Paul. Ang salita pong mercy ay ginamit po ng 12 beses, 12 times, dito po sa Book of Romans. Okay? 13 times naman, 13 beses sa mga sulat, sa iba pang mga sulat ni Paul. Okay? Na naka-address sa atin ng mga members ng body of Christ o sa mga Gentiles. Okay? Ibig sabihin, ang total po niyan, kung 12 sa Romans at 13 sa iba pang mga Ephesians niya ay 25 times na ginamit ang salitang mercy. So, ibig sabihin yan, ang binibigyan din talaga yung habag ng Diyos, mga kapatid. Particularly tayong kinaukulan ngayon, ngayong present dispensation. Hindi po natin matatalakay lahat yan, but I will read some verses, no? For lack of time, bibigyan po natin ng kaunting paliwanag ito. So, Romans chapter 9 verse 3 sa dispensational section ng Book of Romans. Ano po? By the way, ang 9 to 11, ang issue dito ay kung ano ang kasalukuyan, kung ano ang kalagayan ng Israel in the past, chapter 9, ano po? Sa time past. Sa chapter 10 naman ay kung ano ang kasalukuyan nilang kalagayan, spiritual condition. So, who is Israel or what is Israel's state in time past sa chapter 9. Chapter 10 is yung ano yung kanilang spiritual state or condition ngayon sa kasalukuyan. Then sa chapter 11, sa part ng chapter 11 ano ang magiging future ng Israel. Yung actually maganda ang future nila, yung fullness ng Israel in the future, no? After the dispensation of grace, ano po? At ang ilang mga matutupad pang prophecy, babalik ang Panginoong Kristo at maganda ang sinasabi ng mga kasulatan sa kung ano ang future ng Israel. So 9 to 11 is Israel in the past, 10 is Israel now, kung anong spiritual condition, anong kalagayan nila sa nation. Of course, alam natin sila ay bumagsak ngayon. They fell as a nation, no? Hindi sila ang issue. And then chapter 13, but anyway, chapter 11, I should say, hindi pa tapos ang Israel sa Israel dahil may fullness na naghihintay sa kanila. Okay? Now,
So verse 23, and that he might make known, ang Diyos po ito, ang tinutukoy, pang kanyang maipaalam, ano po yon? The riches. Okay, meron pong ipinapaalam ang Diyos ng mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, the riches of His glory. Ginabanggit po ni Paul ito sa ibang mga sulat niya, the riches of God's glory, the riches of His grace din, ano po, sa Ephesians. Kanino ipapaalam yung riches of God's glory? Sabi niya dito, on the vessels of mercy. Okay? Sino po itong mga vessels of mercy na ito? Ituloy po muna natin. Which he, ang Diyan ay Diyos, had afore, or had before, yung salitang afore ay before, prepared unto glory. So itong mga vessels of mercy nito, I believe mga kapatid, ay tumutukoy sa mga saved people ngayon, particularly mga members ng Church na Body of Christ ngayong kasalukuyang dispensasyon. Ang mga vessels of mercy in the past ay ang bansang Israel, no, under the law. Yan. Pinakitanan po natin ng maraming verses ng mga habag ng Diyos. Pero hindi po sila ngayon ang vessels of mercy dahil they fell as a nation already. Ang mga vessels of mercy o kasangkapan ng Diyos ng kanyang mga kahabagan ngayon o ng kanyang kahabagan o kaawaan ngayon ay ang Church, the Body of Christ. Ano po? Ang sabi nga ng verse na ito the vessels of mercy which he had afore prepared, na inihanda ng Diyos, no, bago pa man unto glory. Of course, may glory din tayong destiny, may glory in the heavenly places, of course, on body of Christ. So Romans 11:30-33, balikan po natin ang verse 30, for as ye, speaking to the Gentiles, or members of the body of Christ in times past have not believed God. No, kung maalala po natin na po, yung salitang times past ay sa maraming mga pagkakataon in the past. Time past is a period of time, a whole period of time which is composed of times, no, in the past. Okay. Hindi tayo mga sumampalataya sa Diyos. Sabi nga sa Ephesians 2:11, aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant promise, without hope, without Christ, no hope, no, without God in the world. Yun ang sinasabi in time past ang mga Gentiles. Pero sa verse na ito, sabi niya sa verse 30, ulitin ko po, as ye in times past have not believed God, so mga unbelievers tayo, yet have now obtained. Nakasumpong po tayo ng mercy ng habag through their unbelief. Yung there dito is Israel. So nabaling yung kahabagan, napunta sa atin yung kahabagan ng Diyos. Tayo yung mga naging vessels of mercy. Yung mga saved people ngayon, yung mga members ng body of Christ. A group of people different from the Israel of God, mga kapatid, in the past. Yeah. So, through Israel's unbelief, tayo naman yung nakasumpong ng mercy dahil they fell as a nation. So, bumuo ang Diyos ng isang grupo ng mga tao, body of Christ. May mga individual Jews din na naligtas, but largely karamihan ay mga Gentiles. So, we have to thank God about that. We have to remember how merciful God is for us today as Gentiles, mga kapatid. Verse 32, for God hath concluded. So, yung salitang concluded. Kaya nga, yung salitang therefore ay bibigyan natin ng pansin yun, no? Conclusion yon. For God had concluded them all. Ang bansang Israel, God concluded them all as a nation, no? In unbelief. No? Yan naman po yung dahilan kung bakit sila po ay fell as nahulog bilang isang bansa because of unbelief, no? They have rejected the Father, they have rejected the Son, they have rejected the Holy Spirit, no? Yan po yung nangyari, they blaspheme the Holy Spirit sa Acts chapter 7. Yung Godhead ay na-reject, no? Yung tatlo, Father, Son, and the Holy Ghost. Kaya nahulog sila sa nation, nawala yung mercy, hindi na sila yung subject or vessels of God's mercies ngayon, kundi tayo na, mga kapatid. Sabi ng verse, for God had concluded them all in unbelief that He is God, might have mercy, upang ang Diyos ay magkaroon ng habag o awa upon all. Yung upon all dito is all individuals,
kasama na dyan ang mga Jews and Gentiles, all nations. So lahat tayo ngayon ay in unbelief, maging mga Gentiles na hindi lang Israel. At lahat tayo ay sinasabi nga sa Romans 3, there is none righteous, no not one, all have sinned and come short of the glory of God, there is none that doeth good, no not one, that He might have mercy upon all. So open ang kaligtasan, yung kahabagan ng Diyos, pwede maging recipient. Ang sino mang tao ngayon, mahudyo man na Grego, tapos nga siya o tinapos nga niya yung kanyang dealing sa nation of Israel, pero that doesn't mean na wala ng chance ang mga individual sa bansang Israel. So, mayaman pa rin talaga sa habag ang Diyos. Yes, they fell as a nation, national issue, but they are still, they still have the chance, may chance pa rin sila as individuals para maging kabahagi dito sa tinatawag na vessels of mercy sa kasalukuyang dispensation of the grace of God. Yan po yung dapat na iniintindi natin sa sinasabi ni Paul sa Romans 12. Sa kanyang pakikiusap, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. So babalikan pa natin yung ilang mga chapters maliban dyan sa susunod. Kaya dito sa verse na ito, sa verse 33, ito yung sabi ni Paul, oh, the depth, napakalalim na makahabagan, both of the wisdom ng karunungan at kaalaman ng Diyos, how unsearchable, hindi po ma-search, no? Are His judgments, yung kanyang mga katulan, and His ways, yung kanyang mga paraan, past finding out. So take note lang na tayo mga Gentiles ngayon ay nabiyayaan ang tinatawag na dispensation of the grace of God. Gaya na sinasabi ni Paul sa Ephesians 3:1 and 2, tayo ang kausap. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, word, sabi nga ni Paul. Then sa Colossians 1:25 to 26, yan din po sinasabi ni Paul, may dispensation of God na ipinagkaloob sa kanya, even the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory, na in the past, hindi po ganyan. Without Christ tayo, but now, kaya iba po yung time pass natin, sa now, nakalagayan natin, na mga Gentiles, ano po, at ang Diyos ngayon, no, kahit na napakasama ng mundo, ang Gentile world ngayon is rejecting God. God is still very gracious, still reconciling the world unto Himself. We can do as part of the church, the body of Christ, yung work of an ambassador. Sabi ni Paul, for we are ambassadors for Christ. Wala na po si Paul at ang kanyang mga kasama, but we can do the work of an evangelist. We can do the work of an ambassador. No? Yung work of an evangelist ay 2 Timothy 4:5. To reach the world, ma-reconcile ang mundo sa Panginoon at maging mga subjects or recipients din sila ng habag ng Diyos, ng grace ng Diyos, subject of God's long-suffering din ngayong dispensation of the grace of God. Ayan, mga kapatid. So sana nagkakaroon tayo ng idea kung ano pong ibig sabihin ni Paul dito sa Romans chapter 12, verses 1 and 2 na babalikan po natin next Sunday. Kaibigan, kapatid, kamag-anak, kung hindi ka pa po nakatitiyak sa iyong kaligtasan, you have to understand, you have to be thankful unto God. No, kung hindi ka pa nakakatiyak, hindi mo pa siya kilala as your Savior, the Lord Jesus Christ. Ano po? Ito po yung panahon na pwede tayong makatanggap ng kahabagan ng Diyos. Napakayaman sa habagan Diyos. Sabi nga sa Ephesians 2:4, God is rich in mercy. Kahit na tayo po ay hindi naniniwala sa Kanya, rebelde tayo sa Kanyang kalooban, nire-reject natin ang Kanyang salita, ano po, ay God is still very much willing, open pa rin ang Kanyang mga kamay, open arms, no? So to say, natanggapin ang sino mang tao kahit gaano pa siya kasama dahil mayaman siya sa awa, mayaman ang kanyang biyaya, mga kapatid, ano po? At hindi niya i-reject ang sino man. Basta't siya ay, basta't ang taong yan ay makikinig ng ebanghelyo ng kaligtasan ni Kristo, si Kristo ay namatay dahil sa kanyang kasalanan, ang kanyang dugo na buhos, at ang Kristo na yan, tagapagligtas, ay bagamat muling nabuhay, kung ang taong yan, gaano man kalaki ang kanyang kasalanan, pagkukulang, no, at hindi pagkilala sa Diyos, tatanggapin pa rin ng Diyos. Ang Diyos ang tatanggap sa atin sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, hindi po tayo ang tatanggap. Mali po yun, mga kaibigan, mga kapatid. Kinalulungkot kong sabihin, tayo po ang hindi karapat-dapat, hindi po ang Diyos ang hindi karapat-dapat, kaya tayo po ang tatanggapin. Tayo po ang tatanggapin in the beloved, Ephesians 1:6. Yan po ang sinasabi ng Word of God. So, hindi ka pa tiyak na ikaw ay ligtas, eto na yung pagkakataon para makatiyak ka, kaibigan. Ang buhay maikli, anytime pwede tayong mawala sa mundo, pwedeng tayo po ay magkaroon ng karamdaman na
Di natin nakalain na magdudulot sa atin ng kamatayan. Hindi rin po natin hawak kung anumang araw natin. Hindi natin pwedeng ipagmalaki na mabubuhay pa ako ng mahaba. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, pero tiyak na pwede nating malaman, no, sa pamamagitan ng mga kasulatan, na tayo ay maliligtas ng may kasiguraduhan kung tayo sasampalataya sa sakripisyo ng ating Panginoong Kristo na tanging paraan ng kaligtasan. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang dugo, yun ang tanging kabayaran, katubusan ng ating mga kasalanan. So kung gusto mong ma-clear yung mga kasalanan, no, sa ngayong dispensation of grace ay God is clearing the guilty. All the world is become guilty before God, but through Christ, pwedeng ma-clear ang yung guilt, mapatawad ang lahat ng iyong kasalanan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ikaw naman ay ligtas na anak ng Diyos, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Paggamit mo ang iyong buhay sa Panginoon. Itong Romans 12 ay pakiusap niya ito sa mga mananampalataya, na nakalulungkot na hindi lahat ng mananampalataya ay nakikinig sa pakiusap ng Diyos na ito. Many believers, so to say, are ignoring, rejecting, no? Kaya naman ay taken for granted lang ang pakiusap ng Diyos na ito. Maybe ang isa sa mga dahilan is the failure to understand yung mga habag ng Diyos na kanyang tinalakay o kanyang itinuturo sa atin, na kanyang ipinagkaloob na sa atin in Christ. Kasama na diyan ang kaligtasan dito sa Book of Romans. At yan ay pagpapatuloy po natin sa susunod, at maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Nawa ay patuloy po tayo mag-aral, magtulungan, magsaliksik, mga kaibigan, mga kapatid, mag-anak, upang tayo ay tumibay spiritually, mabigyan natin ng kalulatian, magnify si Kristo sa ating buhay, at hindi po yung ating mga sarili o organization, siya lamang at ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Diyos naming Ama, sa inyo pong kabutihan at katapatan. Ikaw ay nagpakita, nagpapahayag, maging sa kasalukuyan ng iyong mga kahabagan, biyaya sa sangkatauhan, na kaming mga tumanggap na ng iyong mga kahabagan o ng iyong mga pagpapala spiritually in Christ, ay nawa magpagamit, dahil kami po ay tinatawag mo na vessels of mercy. Bawat isa po ng mananampalataya na kabahagi na ng iyong iglesia ay ibahagi, pakilala sa mga tao ang ebanghelyo ng kaligtasan, upang marami po ang makinabang nito, makatanggap nito, at sa mga mananampalataya naman ituro mga katotohanan ito, upang dito po bumatay ang kanilang pamumuhay araw-araw, hindi masayang habang kami naglilingkod sa buhay na ito pansamantala. Sa inyo po ang lahat ng pasasalamat, kapurihan, sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyo lahat. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.